Mayong gabi sa tanan. Magasugod na kita sa ato ang online Bible study. Sa pagsugod, magabasa ko diri sa Hebreanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug mundurot ngadto sa gitagbuan sa kalag ng espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, sinunuwa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Mag-aadto tas pagampo. Amahan namo nga Dios niningatak na sa kagabhion, magaduol na usab kami diha sa imong balaan nga presensya. Ang magapaubos di sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi, nga diin kami magkasunod lamang di sa imong plano, sa imong protocol. Kung aduna may kalapasan, Father God, especially kanako sa datang huna-huna nabuhat og nalitok, salamat Father God sa imong paglimpyo kanako, paghimo kanako nga limpyo di sa imong atubangan, in fellowship with you and filled with the Holy Spirit. Takip na sa imong mga kanakan, Father God, akong itugyan usab sila nga kanimo. Salamat nga ikaw usab nagahimuno, nagatabang kanilang tanan. Salamat sa imong pagtabang kanila sa mga babag, diya sa pagsimba kanimo sa espiritu kamatuoran, na diin sa gihapon sila masiter nga kanimo. Salamat sa imong pagtudlo kanamo sa imong pulong karon sa kagabhion. Ako nga gatugyan ang matapos sa kanamo anak kanimo o ang among pagampo lamang, Father God, na mahimaya ikaw bisan man sa mga butang nga among pagahimuon karon. Kining tanan ako minatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, karon nga kagabhion ato usang pagatun-an kining two positive mandates. Nga din kabahin usab kini siya sa pagtulon-an sa spirituality o kung gitawag nato og pagkinabuhi nga espirituhanon. Wala gi pagka-espirituhanon kung dili kita puno sa balang espiritu. Busa atong i-take up kini siya tungod kay importante kini siya sa especially sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. So gitawag kini siya og two positive mandates ug aduna po ito negative mandates niini. So diri kita magsugod sa two positive mandates. The first of these two mandates commands the church's believer to reside in the divine dynasty. So isip mga membro sa royal family of God, kita sugo kita, no? Isip mga magtotoo nga kanunay kita nga gitawag na magpuyo, no? Diya sa Diyos nung gahom, no? Dili pwede sa tawahanong gahom. Kay ang tawahanong gahom dili kini siya madawat sa tubangan sa Dios. So kinahanglan magkinabuhi kita nga naka-reside in the divine dynasty. Busa diri sa Ephesians 5:18 nagaingon, stop being intoxicated with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Ang anong gisugo kita nga dapat kita dili maghubog-hubog sa bino, no? Kay kana makadaot, no? Kung dili magpapuno hinon kita sa espiritu sa Ephesians 5:18. So kining be filled with the Spirit. Ang Griego nga verbo niini tawag kini siya og pleroo, which is translated be filled, meaning pleroo. Conveys a wealth of related meanings. So daghan siya mga may kalabutan ng mga kahulugan niini.
O ang matag usa niini, its four basic definitions applies to the ministry of the Holy Spirit. So, kanunay nagahiskot kini siya tungod sa ministeryo sa Balang Espiritu. Kinahanglan gyud ang Balang Espiritu mo ay magalihok sa ato ang kinabuhi. Mabitaw na usahay nga kung dili kita filled with the Holy Spirit, usahay nagabuhat kita sa mga buluhaton nga inato-ato lang or energy of the flesh, no? Buhat sa unod. Mao nang dili magkadimao ang atong mga kinabuhi, no? Tungod kay buhat sa unod ang atong ginasaligan. Labi na sa atong pagtudlo usahay, no? Nagatudlo kita nga wala magkadimao. Kung nagtudlo kita nga wala magkadimao, especially kung subjective kita, now mahibaluan na to nga ang usa ka tawo nga subjective sa iyang pagtudlo, sigurado kita nga wala na gid na magkadimao. Kay ang atong dapat nga pagkinabuhi man gyud, dapat objective kita. Magkinabuhi kita nga unang-una, just plainly nagasunod lamang kita og unsa ang guidance or leading sa Balang Espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Dili na tong ato ang emosyon ang atong ginagamit, no? Usahay makapanghilabot pa ta sa ubang mga tao kung ang atong kaugalingon ang atong gamiton, no? Murag para sa ato mahimo gyud kitang subjective. Now, kung puno kita sa Balang Espiritu, mao kanang pagtudlo na to sumala sa giya o sa pagtudlo sa Balang Espiritu, maong nagalihok sa sulod na to. Igo lamang kita nga sunod, no? Dili pinagi sa atong power, kundi pinagi sa power of the Holy Spirit. So, kining pulong pleroo or be filled, sa ato nang gihisgutan, ang matag usa nini adunay upat ka mga basic definition. Upat, no? Ka mga basic nga kahulugan. O kining tanan apply lamang sa ministeryo sa Balang Espiritu. Ang una nini, fill up a deficiency. Now, unsa man ang kahimtang nato, no? Kung dili kita puno sa Balang Espiritu, naay kulang nato. Ang atong pagbuhat sa usa ka buluhaton, halimbawa pagtudlo, adunay kulang nini kay mahitabo man kini nga tawhanon, no? So outside the divine dinasphere, we possess no ability to learn or apply Bible doctrine. So kung dili kita, no, outside sa divine dinasphere, meaning divine dinasphere outside of the power of the Holy Spirit, we possess no ability. Wala tayo abilidad nga makakat-on o wala tayo abilidad nga maka-apply sa Bible doctrine. O mao kanang mahimo lagi tang subjective, no? Ang atong purpose murag tawhanon na hinuon, no? Provision last. So muna na atong panglantaw nga ang tao mahimuot sa tua. Usahay maghilabot po tag tao. So subjective na ang labas, no? So divine dinasphere, we possess no ability to learn or apply Bible doctrine or resist the influence of Satan. Waning sa gihisgutan sa Colossians 1:25. Ug bisan man sa 1 John 4 verse 4, no? Now, kung atong pagbasahon kining sa 1 John 4 verse 4, nagahisgot gyud kini mahitungod sa power nga naa sa sulod nato. Dili tong tawhanong gahom. So dili nagaingon akong pagbasahon, mga anak kamo iya sa Dios ug sila inyo nang gidaog. Kay siya nga anak kaninyo
labaw pa kay kaniya nga niya sa kalibutan. Now ang kaniya nga gisgutan dinhi, ang unang gisgutan dinhi kay siya nga naa kaninyo, nagisgot nito sa balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Labaw pa kay kaniya, ang kaniya diri motong espiritu sa kalibutan, no? Mao ni mga gitawag nato kalaban nato, no? Mga demonyo, no? Kay siya nga naa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga aniya sa kalibutan. So, buti pa sabot, mas gamhanan ang espiritu nga nasa sulod nato kaysa espiritu nga aniya ni ang kalibutan. So, pwede day kita nga magmadaogon batok sa atong espirituhanong gubat tungod kay gigamhan kita sa gahom sa balang espiritu. Ang nasa sulod sa atong kinabuhi nga mao ang balang espiritu mas gamhanan kaysa espiritu kaysa sa kalibutan. So siya ang magkatabang nato. He will fill up a deficiency, no? Na may kakulangan sa tao, ang balang espiritu, siya gud ang mas powerful. Ang sunod din kining be fully possessed. So be fully possessed, meaning God the Holy Spirit who indwells the body of every church's believer sa 1 Corinthians 6:19, kaya nahimo mo itong templo sa Diyos, controls the soul of the believer. So siya ang nag-control sa atong kalag, residing in the divine sphere. Meaning, kung kita di ay puno sa balaang espiritu, siya ang nag-control sa tuwa. Siya ang nag-control sa ato ang soul. Busa niya na nga time kasi duha mo lang nag-control sa tuwa. Either old sin nature or the Holy Spirit. Kung control kita sa atong old sin nature, amo nang pildi kita. Pero kung control kita sa Holy Spirit, mo ka nang nagmadaogon kita. So, duha lang ka-controlling factor ang nasa atong kinabuhi. The old sin nature and the Holy Spirit. So, kung control kita sa balang espiritu, nakita sa divine sphere, ang atong soul, mo nang nagmadaogon kita. So, duha lang atong kapaingnan, either pildi or daog. Mahimo kitang nagmadaogon sa dihang kita control sa Holy Spirit. Kaya wala may trabaho sa Holy Spirit nga pildi. Walay trabaho sa gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi nga gitawag nato og walay pulos. Basta trabaho gina sa balang espiritu, kuan gina kadaogan gina siya. So mao kuning gingon sa 1 Corinthians 6:20, no? Sa 6:19 nagapuyo siya sa sulod sa atong kinabuhi. So una is fill up a deficiency. Ikadua, be fully possessed. That means we are controlled by the Holy Spirit. Number 3, be fully influenced. Meaning the divine sphere with the Holy Spirit as the power source is a comprehensive system that influences every facet of the believer's life. So, kung ang balang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi, siya ang nag-control, siya ang nag-influensya kanato, siya ang nai-power source, nga diin, nag-influensya sa matag bahin, sa matag magtotoo. So, unsa may iyang gina-influensya? Gina-influensya kita niya ngadto sa mga espirituhanong butang. Ginatudloan kita niya sa mga espirituhanong mga butang. Nagagiya siya, nagatudlo siya. Nagagahom siya sa atong mga kinabuhi. Busa, sa usa ka butang nga atong gipili, gidesisyonan under the control of the Holy Spirit, kasi volition man lang yun ang katapat niini. Kung empower ta sa Holy Spirit, mao ka nang nagmadaogon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Now, anhi kita sa ikaupat, be filled with a certain quality. Kininapod, no? Be filled with a certain quality.
The ministry of the Holy Spirit is in the divine sphere leads the believer to spiritual maturity. So, mo kini no? Ministeryo kini sa balang espiritu. Nga kung ang usa ka magtotoo, empowered o gigamhan sa balang espiritu, magagiya sa usa ka magtotoo ngadto gyud sa espirituhanon nga pagkahamtong. So magatubo siya mo ning Ephesians 3:19 no. The fullness of God. Ma-filled siya sa fullness of God no. Matagamtaman gyud niya mapuno siya sa kahupnganan ni Kristo. So morning resulta sa usa ka magtutuo nga diin gigamhan sa balang espiritu. Magatubo siya nga to sa pagkahamtong. Og mao na po ning gitawag natong pleroma, lahi na po ni sa kwan kung pleroo ang sa Ephesians 5:18, ang sa Ephesians 3:19 gitawag kini siya pleroma. So napay mga reference niini kining Ephesians 4 verse 10, Philippians 1 verse 11, 1 John 1:4, and then Revelation 3 verse 2. Kamo na ni anay magbasa sa ubang nga mga references no. So this mandate to be filled with the Spirit orders us to enter the divine sphere at gate 1. So nahibalo kita nga atong gitun-an baya ang 8 gates of the palace, gitawag nato kana siya 8 gates of the palace. Morning gitawag nato ang number 1 ini is the power gate, morning divine sphere, gate 1. So importante gid kay kini siya no. Kay kung walay power of the Holy Spirit, wala gyud mahimo ang ato ang kinabuhi. Dili gyud kita makapahimuot sa Dios, dili gyud kita makahatag og kahimayaan sa Dios. Ang makahatag lang gyud og kahimayaan manggod sa Dios ang balang espiritu lang nga nasa sulod sa atong kinabuhi nga nagagahom nganhi kanato. So kung wala nagagahom ang balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, ang atong tawhanon nga kinaiya dili makahatag kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Bisan man sa ato ang pagtudlo, bisan man sa atong pagpangalagad, now kung tawhanon ka na siya, dili ka na makahatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. So ang kahimayaan sa Dios buhat ka na sa balang espiritu sa sulod nato. Ubusa, ginasugo kita this mandate to be filled with the Spirit orders us to enter the divine sphere at gate 1. So, permanente gini siya. Dapat plero, dapat filled ta, be filled with the Spirit kita, no? Kaya kung dili kita puno sa balang espiritu, ang hitabo din ha, mao ka na, nagapangalagad lang kita nga tawhanon. Mao ka na siya nga, kung tawhanon gani ang atong pagpangalagad, mahimo kitang subjective. No? Either a provisionless ang ato ang purpose, nga murag sikat ta sa mga tao, kay mamunay last pattern sa tao nga dili puno sa balang espiritu, wala may humility, arrogance man ang nasa iyaha. So mahimutang subjective, no? Samantalang kung filled sa Holy Spirit, mo na nga ang atong kinabuhi anaay gitawag natong pagpaubos o humility. So mo nang importante kay ning divine sphere, no? Kining gate 1. Kining word nga filled with the Spirit. Kay dili ta magiging objective kung dili ta filled sa Holy Spirit. So kini plero. Plero indicates that the filling of the Spirit is an absolute. Kining word nga plero, absolute gini siya. Now, kung maghisgot gini ta og absolute, meaning to say walay kulang niya na. Kung spirituality ang atong hisgotan, 100% spiritual ang usa ka tawo. Halimbawa, karon nagtuon ta sa Bible study. Sa atong pagtuon og Bible study, ikaw ang nahibalo sa imong kaugalingon,
either spiritual ka or carnal ka. Kasi wala may tunga-tunga din eh. Wala may sa taliwala din eh. Di man ka makaingon nga 50% spiritual ka. Kay ang 50% spiritual, dili na si tinuod. Carnal gina siya kung 50% lang. Bisan pagalig 99.9, carnal pagyapon na siya. Pag maghiskot gini tag absolute, meaning kompleto gina siya, 100% gina siya. So kining pleroo, naghiskot siya sa absolute 100% spiritual. So pleroo indicates that the feeling of the spirit is an absolute. So 100% you are filled with the spirit. Walay kulang gamay din ha, no? So either you are inside the divine sphere or you are not. Mo nay buti pasabot din ha. Ang pagka-pleroo nimo, ang pagka-filled nimo, either you are inside the divine sphere, meaning filled with the spirit, or you are not filled with the spirit, meaning you are carnal. So duha lang yun. Kung dili ta filled with the Holy Spirit, carnal ta, tawhanon ta. Kung tawhanon ta, mo nang nag-perform ta in the energy of the flesh, mo nang ang atong kuan, provision loss, nga murag gusto nato ba nga ang tao mahimuot sa to ang kinabuhi, no? Especially siguro kung pastor man ta sa atong pagtudlo, magtudlo ta sa pulpito, pero ang atong pagtudlo dahil sa pulpito, naghandom dahil ta nga, kini, mobilib yun ni sila sa kuha kay mayo na akong pagkatudlo. Usahay, nga nanabi, no? Bisan ako, dili ko exempted din ha, no? Pero, at least, nasabta na to kini siya. Kaya kung nasabta na to kini siya, meaning, sa atong pagtudlo, dapat careful kita. Dili ta nag-after approbation or praises sa tao, kundi objective kita, no? Meaning sa atong pagpangalagad wala kitay laing tumong og tuyo, mao nga ang balang espiritu naga-empower, naga-control sa tuwa sa atong pagbuhat nga pinaagi niya ng iyahang pagtudlo, paggiya, pag-control kanato ang Diyos na himaya sa atong kinabuhi. So nahimaya siya dili tungod sa atong buhat kundi dili tungod sa power of the Holy Spirit inside us. Mao man gina, no? Samantalang kung tawhanon, kadaghan pa kay mga kuan din ha, ang gitawag na tug pasikot-sikot din ha. Pwede pa nga mali pa nga atong motibo sa atong pagtudlo. Siguro kuan ba kanang contaminated, no? Contaminated ang ato ang pagtudlo. Dili gyud purely trabaho sa balang espiritu. Nahaluan og atong kusog, nahaluan og atong strategy, nahaluan og atong techniques, nahaluan sa atong mga schemes o pamaagi ang atong pagtudlo. Dili purely spiritual, no? Dali na kayo na ito nang makita, no? Dali kayo na ito nang mabantayan. Kanang gitawag na ito tao nga ay butang na ito magtutuo nga nagapanglagad o dali kayo na itong mailhan kung kana nga buhat mali bang motibo kasi obvious manggod sa tao, no? Mailhan man na ito ang gesture sa tao. Usually, ang magalabas sa iyahang kinabuhi, mo man ang nasa sulod, mo man ang kasagaran yun, no? Though, dili tanan, pero usually, mo gina siya, no? Ang standard. O kung sa itong nagalabas sa gawas, mo po nang nasa sulod. Under His filling ministry, the Holy Spirit fully energizes the believer. So under His filling ministry, the Holy Spirit energizes the believer. So kung puno siya sa balang espiritu, ang balang espiritu naga-ministeryo kaniya, naga-energize niya na nga magtutuo and fully controls his soul. Yes,
wala gi ato, no? Walay ato ang abilidad dinha, no? Dili kita pwede nga muhalo sa ato ang kaugalingon nga pamaagi bisan man sa atong pagtudlo. Sabi ta makikita ta nga ay magtudlo nga murag ka ng magsayaw-sayaw sa pulpito o ka unsa ba na, no? Murag himong entertainer. Usahay strategy sa tao na ang murag gihimong pamaagi para sa gitawag nato pagtudlo o pagpasabot sa tao. Bisan man gani ang atong pagpasabot, kung magpasabot ta, dili dapat haluan nato sa ato ang kaugalingong kusog, no? Ang atong pagpasabot is just purely dependent kasi mouthpiece man lang uta. Maghiskot gani tawag mouthpiece, galamiton lang ta. Usa lang ta katawo nga galamiton sa Dios sa pagdala sa pulong sa Dios. Pero ang balang espiritu gyud mo ang nagatudlo ngadto sa mga magtotoo. Busa dili na kinahanglan nga atong paghaluan kining siya o kanang atong kaugalingong paningkamot, atong kaugalingong strategy, atong pamaagi. Dili na kinahanglan haluan niya na or else mahimo na pud siya nga human good. Or kaha mo lagi na mobalik na punta sa atong pagka-subjective niya na. Kung subjective ba klaro gyud na siya nga kuan gyud kanang tawhanon. So although the Spirit fully controls the believer whenever he resides in the divine sphere. Importante ni siya, no? The Spirit fully controls the believer whenever he resides in the divine sphere. So tinod na, no? You are fully controlled. Di man pwede ang balang espiritu makasala. So kung usa ka magtotoo, fully control the believer whenever he resides in the divine sphere, no? The manifestation of the feeling of the Spirit increase with maturity. So munang makita nimo sa usa ka tawo nga kung nagatudlo man siya, he is just purely dependent to the teaching ministry of God the Holy Spirit. Dili sa iyahang mga strategy, dili sa mga technique, dili sa iyang mga paningkamot o pamaagi. O pinaagi niya na nga pagtudlo, sa iyang pagtudlo, posible ang usa ka magtotoo nga control or filled with the Holy Spirit, magatubo gid siya kay makasabot man siya sa pulong sa Dios. Trabaho man sa balang espiritu ang pagpasabot gud sa usa ka tawo. Ug dili trabaho sa tao. Usay ma-misinterpret nato no nga trabaho sa pastor. Yes, ang pastor kinahanglan insakto ang iyang presentation. Pero dili ang pastor mao gyud ang nagpasabot sa doktrina o sa pagtulunan. Ang balang espiritu gyud ang nagtrabaho niya na. Igo lamang ang pastor nga nagpresent sa insakto nga kamatuoran. So, dili na dapat niya haluan o kanang iyahang paningkamot, no? Kay usahay malinglabaya gid ang tao, no? Sa ako nang gingon, dili ko exempted niya na, no? Pwede ko nga nagtudlo nga ingon ana usab, no? Mahaluan sa ako ang kaugalingon nga pamaagi, especially kung nagkatan-aw ko nga kinahanglan gyud nga makasabot sila, usahay mo exert kong effort. Just remember nga ang pagpasabot gyud sa pulong sa Dios trabaho sa balang espiritu. Dili ato. So igo lang ta nga mo present clearly, properly sa pulong sa Dios. Ana ra nga atong trabaho, no? Isip mga pastor. Now, in the immature Christian, maghiskuta sa katong dili pa hamtong nga magtutuo o Kristiyanon, the Spirit has little Bible doctrine to use as raw material for producing the fruit of the Spirit. So, muni ang kalainan sa katong
dili pahamtong. Meaning, kung ang usa ka magtotoo o ay ang usa ka Kristohanon dili pa gyud siya hamtong, nganong dili pa man siya hamtong, no? Gamay pa og natun-an sa pulong sa Dios. O kung gamay pa ang iyang natun-an sa pulong sa Dios, ang espiritu usab gamay lamang, no, ng mga Bible doctrine ang iyang magamit niya na nga magtotoo aron nga maka-produce, no? Producing the fruit of the Spirit. Nga gisgutan sa Galatians 5:22 to 23. So nagabase day kini siya ug unsa kadaghan ang doktrina nga nasa atong kalag. Kung daghan og doktrina nga atong kalag, ang balang espiritu daghan og magamit sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kasi sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi manggod, kinahanglan nato ang application sa Word of God. Kinahanglan i-apply nato ang Word of God. Now, lisod man pud kaayo nga nakakaton kita sa pulong sa Dios, unya wala day application. So dili po na siya tinuod nga daghan tag-alam sa pulong sa Dios, nya walay application, wala gyapon ay gamit, useless ra gyapon na. Kinahanglan kung daghan tag nasabtan sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios i-aplikar gyud nato sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. It might be na mga people testing. Kung na people testing, unsa may mahitabo nato, no? Sa people testing, usually negative reaction dayon ta, no? Masuko ba ta, magdumot ba ta, maglagot ba ta? So, dapat may apply dayon nato ang pulong sa Dios. Bisan man sa mga circumstances sa atong kinabuhi. Kasi mao man gina ang kabubuton sa Dios ato. Dili man lang magtuon tas pulong sa Dios. Kulang po ng pagtulunan nga magsigig tuon sa pulong sa Dios. Nga kana lang pagtuon lang sa pulong sa Dios. Tama na siya nga magtuon tas pulong sa Dios, pero unsa may buti pasabot nga nganong magtuon tas pulong sa Dios? Parang na kay mai-aplikar. Na kay i-apply. Kay kung sige lang kag perception sa Bible doctrine without application sa Bible doctrine, asa naman niya na ang wisdom, no? Meaning, ang pagtuon sa pulong sa Dios, tama gina siya. Kinahanglan gina siya kay parang daghan ka og mga raw materials. Daghang paggagamiton ang balaang espiritu para nga makaproduce ka sa fruit of the Spirit. So, dili kay iunana no nga moingon kita nga ang pagpangalagad hinumduman nato kini siya, no? Nga ang pagpangalagad resulta kini siya sa usa ka magtotoo nga nagtubo sa pagkahamtong. Ug ang usa ka tawo nga nagatubo sa pagkahamtong, mangalagad gid na. Di jud ko motuo pod nga ang usa ka hamtong pwede ra siyang maghamtong niya dili magapangalagad. Wala ginay sa kapuslanan o wala na sa kamatuoran. Ang usa ka hamtong nga magtotoo, ang resulta din niya na is magapangalagad gyud. Kay walay usa ka espiritual nga magtotoo nga dili mangalagad. Kung espiritual siya, makita gyud niya ang mga butang nga angay niyang pagabuhaton niya ng adlaw, kay espirituhanon man siya. So, dili po na pwede nga naghamtong niya, okay ra nga naghamtong. No, dili na siya tinuod. Kung naghamtong ka, na kay application sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Dili pwede nga mao lagi na daghan naman kay tag nagkatunan sa pulong sa Dios. Mature na kay ta. Mature na ka sa pulong sa Dios. Pero wa man nimo gi-apply ang pulong sa Dios sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Unsa man ang kagamitan sa imong maturity? Unsa man ang kagamitan sa imong pagkadaghan o doktrina sa imong kalag? Wala gyapon pulos. Wala gyapon bili.
So, kung nahimo kang hamtong, nahibalo ka kung saan pagkinabuhi nga spiritual, ang result niya na is Christian service yun. Kristohanong pagpangalagad yun. So, empowered sa Holy Spirit, o mo nang mag-produce ka og divine good. Maka-produce ka og Diyos nun nga kaayo. Kanang gisgutan nila sa 1 Corinthians 3, no? 11 to 15. Ang imong productions is gold, silver, and precious stones. Nga naghisgot ka na siya sa atuang pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Diyos. So, diri po sa Ephesians 5:18, teaches that the filling of the Spirit is the opposite of drunkenness. Tinuod yun, no? Kung puno ka sa balang espiritu, opposite siya sa paghubog-hubog. As the believer's spiritual IQ for discerning the truth of Bible doctrine sa 1 Corinthians 2:14 to 15. No? So, ang usa ka magtutuo, aduna siya gitawag na itong spiritual IQ. Ang spiritual IQ for discerning the truth of Bible doctrine sa 1 Corinthians 2:14 to 15. Kasi, kung carnal man God, dili gyud siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Makasabot lamang siya sa mga espirituhanong butang sa dihang siya espiritual. Mabitaw nang ang mga dili magtotoo, dili gid sila kasabot sa mga espirituhanong butang. Dili nimo pwede matudlo ang doktrina ng ang mga dili magtotoo. No? Wala na sila ha. Mo nang ang pulong sa Dios nagaingon nga ayaw ipakaon ang mga bulawan, no? Mga perlas sa mga iro. Meaning, kung imong pagkatanawon, dili pa pwede ang doktrina itudlo sa mga dili magtotoo. Ang dili magtotoo, pwede nimo matudloan sa mayong balita may tungod sa kaluwasan. Kana lang sa gyud ang ilaha, no? Pero magtudlo ka nila kanindot sa pulong sa Dios, dili nila ma-appreciate. Wala pa sila katakos niya na. So, dili pa sila kasabot sa mga espirituhanong butang. Mao ning gihisgotan diri sa 1 Corinthians 2:14. Ang usa ka tawo nga ang usa ka tawo nga kalibutanon dili pa gyud siya makasabot sa mga espirituhanong butang. Pero ang usa ka tawo espirituhanon, makasabot siya sa mga espirituhanong butang. Dili nagadepende sa iyang human IQ, kundi nagdepende sa spiritual IQ. Mausab na ang grasya sa Dios, no? Para sa gitawag natong mga magtotoo. So the feeling of the Spirit contributes to concentration and mental focus. Muna, importante na. Kung puno ka sa balang espiritu, so nanay gid ang mahitabo, no? Kung magtuon man ka sa pulong sa Dios, na kay concentration, na kay mental focus, not to dissipation. So, imbibing too much alcohol depresses the mentality, releasing uninhibited emotion. So, the feeling of the Spirit supports lucid thinking and is undetectable behind the scenes and unrelated to emotion. Now, just remember, no? Mawala biya kasi imong pangisip kung hubog ka, no? Mao nang opposite siya sa balang espiritu, no? Atong nahibaluan nga ang pagkapuno sa balang espiritu nagasuporta gyud kini siya sa klaro nga panghuna-huna, lucid thinking. So lucid thinking, no? And is undetectable behind the scenes and unrelated to emotion. Walay kalabutan nini ang emosyon, no? So the mission of the Holy Spirit to the royal family is not to make a name for himself by interjecting ecstatic experiences, no? Dili na mo'y gitawag na to mission o buhaton sa balang espiritu sa matag membro sa harianong banay, no? Dili na mo'y iyahang trabaho.
nga maka-experience ka og kanang gitawag na to ecstatic, no? Experience, no? Namang ko iban nga nagahuna-huna nga kung sila maka-experience na sa grabing taas nga pagkataas sa ilang emosyon, naguna-una sila nga spiritual sila ni ana. Now, ang spirituality dili tungod ni ana, no? Ang spirituality pino kay siya, refine kay siya. Dili sa imong emosyon kundi sa sulod sa imong kinabuhi, klaro og tataw sa imong panghuna-huna. Bisan man ang gitawag na to insakto nga panghuna-huna, no? Insakto nga pag huna-huna sa mga espirituhanong butang. So not through ecstatic experiences, no? But to reveal the Lord Jesus Christ. Morning sa John 16:13-14. No? So the so-called charismatics and other denominations that exaggerate the function of the third person of the Trinity distort God's game plan. So, naigisgutan din no? Namang mga denomination nga ang ilang panghuna-huna kining third person of the Trinity, kining gitawag na to the Holy Spirit. Murag ilang gihuna-huna nga kung puno sila sa balang espiritu, mo na tong high na kay sila, no? Kung dili ka high, murag dili ka spiritual, mo ilang panghuna-huna, no? Now just remember nga spirituality dili siya dependent sa ato ang emosyon, no? Ang spirituality dependent sa ato ang kinabuhi nga we are clean before the Lord, we are in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Mo nang spirituality. So dili true emotionalism, no? Their emotionalism is dissipation. And not the ministry of God the Holy Spirit to spiritual aristocracy. No? So, mo kana, no? So, not the ministry of God the Holy Spirit to spiritual aristocracy. So, the first mandate regarding the Holy Spirit contributes to the integrity of the entire divine system. So, diri kita, no? Ang feeling with the Holy Spirit, importante kayo alang kanato kung sao nato nga kita nagkinabuhi nga naglakaw kauban sa Dios. So Christians who lack the complete doctrine of the divine Sphere assumes that the feeling of the Spirit is an end in itself when actually the power of the Spirit is a means to an end. So, kinanini, kung wala sila'y alam, wala sila'y nasabtan sa doktrina may tungkol sa divine Sphere, gikuha kinig divine Sphere because ang dynamang God, power kini siya niya, espera, no? So, dynag, mo nang gitawag dynasphere, no? Divine Sphere. So, Diyos nung gahom, Diyos nung power, no? Kung ang usa ka gitawag na tong Kristohanon, kulang siya sa kahibalo sa doktrina may tungod sa Diyos nung gahom or divine Sphere. Niya nag-assume that the feeling of the Spirit is an end in itself. No? Usay ilang una-una inana, no? Puno ko sa balang espiritu kay ang uban naka-speaking in tongues, ang uban high kay sila. So, just remember nga sa imong pagka-emotional o sa imong pagka-high, wala nagpasabot nga muna na ang pagkapuno sa balang espiritu. Dili, no? When actually, the power of the Spirit is a means to an end. Ang power of the Holy Spirit, siya ginay tuburan para nga maka-perform ka nga mahimo kang espirituanon. Dili siya automatic nga makita nimo sa usa ka tawo nga kay inana siya grabe ka powerful siya, grabe ka high siya, so spiritual siya, no? Dili dinha nagabasi. Ang gitawag na to, ang pagkapuno sa balang espiritu, mao lamang siya gitawag na to tuburan, no? Sa imuhang
espirituhanon. So, the ultimate objective is the consistent, coordinated function of all 8 gates of the system. So, dapat nasabtan mo ning 8 gates of the palace. Kaya kung wala ka nagsabot sa 8 gates of the palace, wala ka nakahibalo og ngano nga ang gate 1 mo ang feeling of the spirit mo ng power gate. Nan wala jud kay katungod nga ma-involve sa Christian way of life. Because there is no Christian way of life without the feeling with the spirit. Mag-start gud siya sa feeling with the spirit. So, mo ka sa basic Christian modus operandi without the feeling of the spirit. Unsa man na siya, way pulos. Enforce humility or genuine humility. Wala may enforce humility o genuine humility kung dili ka filled with the Holy Spirit. Mag-start yung ka sa feeling with the Holy Spirit. Perception. Dili man ka makasabot kung dili ka filled with the Holy Spirit. Perception, application of Bible doctrine. Sa man nimo pag-apply kung dili ka filled with the Holy Spirit. Wala. Di ka pwede mo adto sa motivational virtue or functional virtue if you're not filled with the Holy Spirit. So, meaning, ang tanan, mubalik yung ka dito sa gate number 1. Nga mo ang feeling with the Holy Spirit. So, which results in the phenomenal blessing for the believer. Which results in the phenomenal blessings for the believer and maximum glorification of the Lord Jesus Christ. So mo ni, kini gitawag mo resulta sa phenomenal blessings for the believer. So morning spiritual blessings nimo kay na may maximum glorification of the Lord Jesus Christ. Nganong gitawag siya maximum glorification of the Lord Jesus Christ? Kung nagtubo ka sa pagkahamtong, nahibalo ka magkinabuhi nga espirituhanon, nya sa imong pagka-espirituhanon gina-apply nimo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. You are in fellowship with God. Na maximum glorification. Dili kining maximum glorification dili ni resulta sa tawhanong kusog ha. Kundi resulta siya sa espirituhanong kusog. So mo nang maximum glorification of the Lord Jesus Christ. So naay resulta. So, ang usa ka tawo nga espirituhanon, ang iyang pagpangalagad, mo resulta gyud og maximum glorification. Mao po na nga akong gingon nga dili pud pwede nga spiritual ka nga wala po kay buhaton. Naa gyud kay buhaton. When you are spiritual, kasi naay mga butang nga angin nimong pagabuhaton kada adlaw. So, when you are in fellowship with God, when you are clean, when you are filled with the Spirit, na kay mga buluhaton matag-adlaw. Ug sa imong pag-stay in fellowship with God, mao ka na nga nag-glorify ang Ginoo sa imong kinabuhi. Not because of you, but because of the Holy Spirit inside you. Nga naga-perform sa iyang mga buluhaton. So, the spiritual momentum required to reach this objective. Balik ko na to. The spiritual momentum required to reach this objective is commanded in the second positive mandate. Dili na po ito karon sa second positive mandate. So the spiritual momentum required to reach this objective is commanded in the second positive mandate concerning the Holy Spirit. The mandate to function in the divine dynasty. So dili na ito sa function, no? Hindi na ito sa function. So, keep walking by means of the Spirit. So, function na siya, walking. Ang feeling, nahibalo kita itong feeling, lero, no? Empowered by the Holy Spirit. When you are empowered by the Holy Spirit, the second positive mandate is walking. Now, unsa maning keep walking by means of the Spirit? Muna ning nakahibalo na kita nini ka kung ikaw puno sa balang espiritu unya nag-apply ka sa pulong sa Dios, actually application of the word of God ni.
walking by means of the Spirit. Nag-apply ka sa pulong sa Dios, empowered ka sa Spirit, no? But nagayon diri, God never coerces your volition. Dili mo pud siya mamugo sa imong volition. He designed you and knows what is best for you at each moment of your life. Di man mamugos pod, no? Pero ato nakita, iunani gud ang mosunod after filling with the Holy Spirit is walking by means of the Spirit, no? So He has established clear policies for you to follow. So naay mga gitawag na to mga policies, mga clear nga policies for you to follow so that you may fulfill His perfect plan for your prosperity and happiness. So dinhi sa walking, na kay mga dapat nga pagasundon dinhi. Na mga policies, no? Mga protocol, mga procedure nga dapat nimong masabtan sa imong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Now, nahibalo biyata, no, nga ang Dios naghatag ka nato og tulo ka mga functions, 3 functions of the believers. Kanang ang una din atong pagkapari, buot pasabot nga sa mata sa Dios, pari ta ug dapat atong i-maintain ang ato ang pagpakig fellowship kauban sa Dios. Mo na number 1, priesthood. Mayo ang atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Kaya nahimo man nato siyang amahan ug kita nahimo niyang anak. And then ang ikaduha, kining gitawag nato ambassadorship. Ang ambassadorship naghiskot mahitungod sa atong nindot nga pagpakig relasyon ngadto sa mga dili magtotoo. Mo na kanang nagka-share na kita sa pulong sa Dios sa gospel. Kaya dili man pud pwede nga spiritual ta nga di ta mo share sa gospel. Kakuya po niya nga espirituhanon ta niya di ta mo share sa gospel. Dili na sa tinuod, no? Kasi kung ang usa ka magtotoo spiritual siya, nay usa ka tawo nga nakita niya nga angayan gyud nga iyang paambitan sa pulong sa Dios. Iha ginang paambitan mitungod sa maayong balita mitungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Ug dili niya ikaulaw ang iyang Kristo nga iyang gituohan nga iyang manluluwas. I-share gyud na niya. Kung ikaulaw man nimo si Kristo sa pagpaambit, unsa may buti pasabot niya na? Nagpasabot nga mubalik na punta dito sa gitawag dili spiritual or dili hamtong. Na kung ikaw hamtong, now buti pasabot kung hamtong ka, mubuhat ka sa imong functions bilang ambassadors, no? So gisulat ba kana sa 2 Corinthians usab, no? 5:18-20. We are ambassadors for Christ, no? So meaning kana nga buluhaton gihatag kana sa Dios nga ni kanato. So that is part of walking, no? That is part of walking by means of the Spirit. Nga nagkinabuhi kita nga nagalakaw pinagi sa balaang espiritu, sa gahom sa balaang espiritu, no? So, morning gingon, He designed you and knows what is best for you at this moment of your life. So, He has established clear policies, na sa mga clear nga policies for you to follow. Na mga mandates so that you may fulfill His perfect plan. Nasa mga perfect nga plano sa atong kinabuhi. For your prosperity and happiness. Mag-enjoy ka sa imong kinabuhi. Kasi kung dili man ta magkasunod sa kabubuton sa Dios at sa may mahitabo sa tuwa, guilty po ta. Ultimo sa to ang membros pamilya, ibutan nato mga close kay nato sa ato ang family. Di ta makapaambit sa pulong sa Dios unsa naman ang nahitabo sa atong kinabuhi. Ultimo atong igsuon, ultimo atong kinsa man nga nasa family circle nato, di nato mapaambitan sa pulong sa Dios. Now, nay problema ang atong spiritual life. So, kinahanglan nga kung spiritual ta, kasi wala mong rason kung spiritual ta nga dili ta niya giyahan sa mga maayong buluhaton.
Sa niya na nga mayong buluhaton, nga ipabuhat nga ni kanato, being an ambassador for Christ. So you can accept His authority and obey His mandates. Pwede. Ay mo dawaton, ang iyang authority, o pwede kang musunod sa iyang mga mandatos, sa iyang mga sugo. Or pwede po nga mag-revolt ka and disobey. Pwede po. Nara sa imo, musupa ka o musunod ka sa iyang mga mandatos. So God's sovereign authority cannot prosper you without your consent. Tinood yun. Kaya di man mamugos ang Ginoo. Di gid mamugos po ang Ginoo sa imo hoy. Kung dili ka willing magpagamit nga mahimong instrumento sa kaluwasan ngadto sa imong pamilya, di po mamugos ang Ginoo. Posible po ang Ginoo mo gamit og laing tao. So, mo na nang giingon nga naniguang na tanga Kristohanon, nya wala pa gid nadala nga tao sa Ginoo. Kuyaw no? Ambot lang kung magapangutana siguro ta sa atong kaugalingon, kumusta na ang atong spiritual life, no? 30 years or 40 years na ta diha sa pagkakristohanon, unya wala man lay usa ka tawo nga atong napaambitan sa pulong sa Dios. Wala man lay usa ka tawo nga atong nadala diha sa Ginoo. So may man tong panahon ni Noah, kay klaro man gito nga katong mga katawhan sa panahon ni Noah, kuan man gito, mga influence man to sa mga demonyo god ang mga tawo atong nga time. So pagwali ni Noah, within 120 years nga pagwali niya, ang ihari gyud ni taong pamilya ang iyang nasikop, no? Gigamit si Noah ngadto gyud siyang pamilya, ngadto sa tulo niya ka anak ug sa ilahang mga asawa ug sa iyang asawa. So 8 lang sila, 120 years nga nagwali. Sa atong kinabuhi, mabutan ta sa atong kamatayon o sa atong sa pagbalik sa atong Ginoo, lisod pud kay na nga wala man butay na himo, no? So, but God's sovereign authority cannot prosper you without your consent. Dili man siya mamugos sa imuhang kinabuhi. Kung dili gyud ka willing magpagamit, wala tay mahimo. Una, manigulang ta o kaha mawala tas kalibutan, wala na to mabuhat ang atong responsibility. So the filling of the Holy Spirit alone is not the entire trust of the Christian way of life. Napaminawan ni siya, no? The filling of the Holy Spirit alone, ang pagkapuno sa balang Espiritu lamang, no? Dili ni siya mo ang entire trust of the Christian way of life. Dili lang nahuman din sa filling of the Holy Spirit. Kining gate 1. The filling of the Spirit functions as part of the system. Part lang niya sa system in conjunction with our volition. So meaning, kung puno ka sa balang Espiritu, part niya sa system. Pero, aduna ni siya sumpay in conjunction with our volition. Sa mga itong volition, kining pag-walk, kining paglakaw, pagsunod sa mga mandates, pagsunod sa mga gitawag na to kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. So after we have entered gate 1, we must by our own decisions enter the other gates of the complex. So after we have entered gate 1, we must by our own decisions enter the other gates of the complex. And this is walking by means of the Spirit. So mukunik-kunik na ni siya nga to sa katong gitawag other gates. Like for example, basic Christian modus operandi, no? So mode of operations, no? Kay sa akong nalaging gingon,
dili man gyud pwede pod nga magatubo tas pagkamto nga wala ta naga-operate, walay Christian way of life. Kuan po kayo kanang unsay tawag ana kanang habol ra pod kayo ang ato ang pagkakristohano ni ana, no? So kinahanglan nga naputay Christian way of life. Kining gitawag na tog mao niyang gisulti, oh. So after we have entered gate 1, we must by our own decision enter the other gates of the complex. Now, naay other gates din siya. And this is walking by means of the Spirit, like basic Christian modus operandi, walang Christian way of life, no? Kung nakasala ta, gamit tas rebound. Muna, mga, pamaagi na siya, Christian way of life. Natay, gitawag na to, naay people testing, apply na to ang impersonal love. So, unsa pa, mga pagsulay, apply na to ang faith race, no? Munang walking by means of the Spirit. So, while filled with the Spirit, we claim promises. Muna, no? Pwede tayo makaklaim sa mga promises, pwede na to ma-resist ang temptations to sin, yes, and maintain the objectivity of basic impersonal love in gate 2. No? So, sa gitawag na to basic Christian modus operandi, no? Sa mode of operation, pwede na itong ma-apply ang actually, ang kining impersonal love sa gate 6 man siya. Pero sa mode of operation, gitawag na itong sa Christian way of life, yes, kay ang basic Christian modus operandi, nagpasabot nga mode of operation man siya nga basic para sa mga Kristohanon. So, sabot pwede niyang ma-apply sa gate 2. And then, we remain teachable, teachable sa gate 3 na ni, no? And just remember, if you are not filled, so dili ka pwedeng magiging teachable, arrogante ka. Pero kung filled ka sa Holy Spirit, so morning, Christian walk nimo, you are teachable, willing to learn Bible doctrine, you are willing to listen to your pastor teacher, no? So very teachable, no? So morning gitawag na to enforce humility. Ang enforce humility, magpaubos ka sa person who are gitawag na to above sa imuha. Halimbawa, sa imong teacher, sa imong pastor, sa gitawag na to sa imong parents. So morning gitawag na to enforce humility, no? Kinahanglan di ka magpaubos. O sa plano sa Dios. Genuine humility, no? Pwede pod enforce ang genuine humility, no? So we remain teachable through enforce and genuine humility in gate 3. Now, we establish the habit of doctrinal perception in gate 4. So, we establish the habit of doctrinal perception in gate 4, where we also maintain a constant alertness in the application of doctrine to circumstances. So, kinahanglan yun no? Constant alertness in the application of doctrine to circumstances. So, application, no? Importante ang pag-apply. Ang pag-apply sa mga doktrina. So, ang pag-apply sa doktrina, kinahanglan na makasabot kita nini nga ang application of doctrine. Kung natin mga halimbawa, mga kalisod, yes, pwede na ito ma-apply ang faith race. Kung natin mga opportunity, pwede po nga makatabang. Halimbawa, tabanganan ng usa ka tawo niya natin ikatabang. So, ang balang espiritu nagkalihok sa atong kinabuhi. Kung walking by means of the Spirit mo nang mutabang ta, no? So, muserbisyo ta. So, morning application of doctrine to circumstances. So, thousands of positive decisions in these first 4 gates of the divine dynasphere comprise our Christian walk. So, pila ka mga decisions daw? Thousands, no? Unsa man ang mga thousands ng mga decisions nga atong ginabuhat din no? Pitindikhan naman na, no? So, thousands of positive decisions. Usa na niya na pag-apply sa pulong sa Dios, faith race,
impersonal love for all mankind, occupation with Christ, sharing the happiness of God, kana sila. And then, kanang impersonal love for all mankind, manggod kay, kuha na siya, duhay igo niya na, no? So, duhay igo in the sense nga, pwede ka nga dili magdumot, di ka magsuko, o pwede pod nga mutabang ka. So, in this first four gates of the divine Holy Spirit comprise of Christian walk, resulting in personal love for God. In gate 5, ano ni? Gate 5 na, no? Ano yung motivational virtue? Imong personal love for God, the Father. And the virtue of impersonal love in gate 6, malaning imong paghigugma sa mga tao nga walay condition. And then stability under testing in gate 7. Kung lamay momentum testing sa gate 7, para sa imo stable ka, no? Makabarog ka. And then the happiness of Christian maturity in gate 8. So maning nakay kalipay diya sa gate 8 bisa mag-unsay mitabo sa kalibutan. So the filling of the Holy Spirit is the principle of the Christian life. Mao gini siya ang prinsipyo, no? The filling of the Holy Spirit is the principle of the Christian life. Walking by means of the Spirit is the function of the Christian life. So, aduna sila'y, aduna tayo dapat masabtan din. Ang pagkapuno sa balang Espiritu, mao ang prinsipyo, o gini ang prinsipyo sa Kristiyanong pagkinabuhi. There is no Christian life, there is no Christian way of life when we are not filled with the Holy Spirit. Dili na Christian life, no? And then, walking by means of the Spirit is the function of the Christian life. Marabag ka nang nag-drive ta, nga nag-change gear lang ta, no? Halimbawa, kung wapata nagdagan, so, gusto ka kang mudagan, di, butang mo sa permira kung manual ang imuhang sakyanan. Pag butang mo sa permira, mudagan na siya. So that's walking by means of the Spirit. Walking by means of the Spirit is the function of the Christian life. So, mo ka na siya, no? So, na wala namang kita'y panahon, so atong pagkatunan kining the two negative mandates dito na po sa sunod nga Huwebes. Natunan na to karon ang two positive mandates na mo ang filling with the Holy Spirit ug ang walking by means of the Spirit. And then this coming Thursday atong pagatunan na sabang the two negative mandates. Magato sa tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatag na sa kagabihon, kami hatag na kanimo sa tanang pagpasalamat tungod sa imong kaayo sa imong kinabuhi, paghatag ka na mong panahon sa pagtuon sa imong pulong. O nahibalo kami, Father God, nga magiging kini ang imong katuyuan sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagtabang kanamo, pagtudlo kanamo, tuldatit si Minister of the Holy Spirit. O yes, Heavenly Father, ang imo hadyong ngalan mo ang mahimaya, bisan man sa tanang mga butang nga nagapanghitabo, o bisan man sa mga butang ginabuhat sa tanan mong mga kanakan karon. Pinauli na mo ang pagpasalamat, kay ikaw man lang gid ang dapat mo dawat sa pagpasalamat, bisan man sa pagdaig paghimaya. Imuha mo gid ang tanan, Father God. Dalaygon man gid ikaw sa among mga kinabuhi. Kini among ginapangayo, pinagilamat sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.